Ngayong araw na to, dahil marami nga sa inyo ang nagre-recommend na kailangan ko ng mag-pregnancy test. Sabi ng iba, dalawa lang daw yung thoughts nila. Either na buntis ako or na binat ako. Kising ko nga tong si Kuya Matt kasi nga guys, napakabasa na ng aming bed. Sobrang dami ng kanyang ihi for today's video. Pagkatapos kong kinuha yung kanyang diaper, hindi ko na siya binihisan ulit kasi nga mag-aalas 4 na din. Alam ko namang hindi na siya matutulog guys kasi kahapon is 4 to 5 p.m. kami natulog. Ginawa ko, habang tulog pa naman si Lily ay nilinisan ko muna at ginamot ang kanyang mga sugat. So far guys, I think malapit na tong gumaling yung mga sugat ni Matt. And isa pa sa aking mga nabasa sa aking mga vlogs, simula nung umalis si Mihaw papuntang Africa, kami talaga sa inyong nagko-comment na kailangan ko na talagang matutong mag-drive. Kung hindi kayo na-inform, last bakasyon ko sa Pilipinas, yung aking driver license talaga yung aking gin-process. Plano kasi namin guys, unahin ko muna yung aking driver license bago ako mag-driving lesson dito sa Poland. Bakit nga ba ako kumuha ng aking driver license dyan sa Pilipinas? Why not kukunat dito na lang sa Poland? And of course, kung nagtatanong kayo niyan, ang kasagutan ay mas madali po na mag-process ako dyan sa Pilipinas kaysa dito sa Poland. I mean, madali kong makuha guys. Kung nagbakasyon kami ng Pilipinas, yung una kong nakuha ay student permit pa lamang. Kaya lang guys, ay hindi ako nakapag-renew agad dahil 3 weeks lang yung aming bakasyon. Kung nagtatanong na naman kayo kung bakit 3 weeks lang yung aming bakasyon, bakit hindi 2 months or kaya 1 month, kasagutan naman dyan ay dahil po may stepson po ako, si Alex. Kung hindi nyo alam, divorce po si Mihaw. And according to the law, kasi may law sila na sinusunod dito, sa mga time na yan ay kailangan nang bumalik ni Mihaw kasi kailangan niya nang alagaan yung kanyang anak. Ganun lang talaga guys, kailangan niya ring i-priority yung kanyang anak. Kung nagtatanong na naman kayo kung ilan ba yung stepson ko, isa lang po, si Alex lang. Na may nasagot ka na yung inyong mga katanungan, no? And siya talaga kayo guys at hindi ko kayo ma-replyan isa-isa. Pero nagbabasa talaga ako ng mga comment nyo. Of course, habang nagbabasa ako, hina-heart ko rin yung inyong mga comment, no? Balik na tayo dito sa ating daily vlog. Sa mga oras pala na to, ay nihintay na lang namin yung tagalinis namin dito sa bahay. Kaya ba guys, yung tagalinis namin ngayon ay hindi sila nag-arrange. Nagbabacuum lang sila at nagwa-wipe ng floor. Ito nga kay Mihaw na kaya ko namang mag-vacuum at saka mag-wipe ng floor. Anyways, tulong na rin yan para sa akin, no? Nasasayangan kasi ako kasi nagwa-wipe lang siya ng floor tapos yun lang, hindi siya nag-arrange. Kasi sana kung nag-arrange siya, mas masaya pa ang buhay. Dumating na nga siya at na-shock ako bakit dalawa sila yung dumating. First time in the history na dumating siya na may kasamang iba. Tapos kung nga silang pinapasok, ay prepare ko na rin tong si Lily sa kanyang car seat para makaalis na rin kami. Hindi din pala tayo ngayon ng pregnancy test para matest na natin kung buntis ba ako o hindi. Of course, before anything else, kailangan nating ihatid si Matt sa school. Dadin kasi ngayon ang panahon, kaya ako yung maghatid kay Matt. Ito na nga at pinababa ko na siya kung saan yung kanyang sapatos at sinabihan ko na nga siya na magsuot na siya kasi alam niyo naman na marunong siya magsuot guys. Pero ayaw niya guys. Kaya eto si Pani ay nag-offer siya na siya na yung magsuot kay Matt. Lang guys, ewan ko anong nakain ni Matt ngayon. Ayaw niya talaga kahit si Pani pa yung magsusuot sa kanya. Gusto niya talaga na ako yung magsilbi sa kanya, hindi yung ibang tao. Naintindihan ko rin naman guys. I know din naman na nagsiselos din tong si Cordapio. As much as possible na meron akong time sa kanya ay binibigyan ko talaga siya ng time. Hindi nga lang dalawahin ko yung kanyang katawan, yung aking katawan guys, ginawa ko na para lang meron akong time kay Matt, meron din akong time kay Lily. Lungkot din kaya ako pag nakikita ko si Matt na hindi ko siya nilalambing. Pag tinitingnan niya kami ni Lily, tapos siya kay naglalaro lang siya mag-isa. Diba, nagbe-breastfeeding ako kaya alam niyo na guys. So na nga finally at natapos na rin yung aming mga kaigatan dito. Nakarabis na kaming lahat. For that, kailangan natin tong dalhin yung kanyang stroller sa labas at para maipasok na natin to si Indayon. Malagay na natin to sa stroller kasi ayaw ko na siyang buhatin sa kanyang baby carrier kasi sumasakit yung aking kabilatan. Kuhanan ko nga lang pala yung aming dalawang cleaner sa loob ng aming bahay kasi nga kailangan ko ring ihatid si Indayon, si Matt. After nating bumili ng pregnancy test guys, ay babalik din naman tayo agad. Ganda nga pala ngayon ng panahon kaya ang ganda-ganda mag-walking. Hindi masyadong malakas yung hangin just like last time. Diba, hayahay na ko dahil hindi na ako mabigatan ni Lily kasi naka-stroller na siya. Isa pa, masaya si Matt kasi mas gusto niyang mag-walking kaysa mag-stroller. Tingnan namin sa paaralan ni Matt ay inalsa ko na rin yung car seat ni Lily at bumaba na rin kami. Bye, Ate Lily. Bye, Ate Lily. See you later. See you later.
Tapos nga namin hinatid si Matt sa school niya, ay dumiretso na rin kami sa pharmacy. I mean, dito kami naglakad. Malayo pa guys. Mga 20 to 30 minutes din yung lakad namin papunta sa pharmacy. Hindi ako naboboring pag naglalakad ako guys kasi ang ganda-ganda ng mga tanawin. Na-enjoy ako kasi nga diba, autumn na ngayon, iba-iba yung kulay ng kahoy, ganon. Hindi naman rainbow but nag-change siya Okay, guys. nandito na tayo sa Aptika guys. Aptika means pharmacy. Grabe, kahit ano siya, kahit meron siyang araw, grabe ang lamig pa rin. Feel ko na frozen na yung aking kamay. Sana open na nga kasi nakita ko sa Google, alas 8 sila nag-open. So yung oras dito guys, kay 8 pakapin. 8:30 pala yung kanilang actual na open time. Sa Google kay Chineco, 8 yung nakalagay. Kaya nagdali-dali ko kasi gutom na ako. As in, gugutom na talaga ako guys. Kasi di kanina, pag alis na, bago kami umalis, kumain lang kami ng biscuit at saka hot chocolate. Tapos ngayon, kay 8:30 na rin naman. Mga 8 minutes after, mag 8:30 na rin, babalik tayo doon. Maglakad-lakad lang muna tayo dito para hindi maboring si Lily. Ito nga yung pinakamalapit na Aptika dito sa amin. Ito yung view niya guys. Maganda din kasi konti lang yung mga building. Try ko talagang mag 8:30 at nakapasok na rin kami ni Lily. Grabe, ang lamig-lamig talaga sa labas guys. Na-frozen na talaga yung aking kamay. Sayang lang talaga at hindi ko nabili yung feeding bottle ni Lily para sa tubig ba. Of course, inuna ko nang in-order yung tatlong pregnancy tatlo guys para meron tayong makuha. I mean, gamit next time. Tapos nga naming nabayaran ay umalis na kami ni Intel. Guys, nakabili na ako ng tatlong pregnancy test. I'm so excited. But before that, kakain naman ako bago ako magte-test. Si Lily, tulog na pala siya. Ayan, oh, natulog na siya. Antay ko talagang mag 8:30 kasi 8:30 yung sabi doon. Gutom na ako kasi alas 8 na kapin. 8:30 kapin na guys. Hindi pa ako noon naka-chocolate man ako at saka naka-biscuit. Nagugutom ako sa kalakad. Layo pa naman may lakad namin papunta sa school tapos dumiretso pa ako dito sa pharmacy. Hello! So guys, kakatapos ko lang kumain tapos di ba nakabili na ako ng PT, pregnancy test. So wait lang at magpipiti tayo. Meron tayo ditong tatlong pregnancy test again. Ay, sana hindi ako buntis. Lord, dalawa lang po yung gusto namin. Magpapa-IUD na talaga ako nito. Guys, wait lang guys ah. Kukunan ko muna si Lily kasi nasa baba siya. Katulugo naman ba't ko yung magkaon, babo yun. Guys, sinakabahan na naman ako. Lily, help! Help! Natawanan mo lang ako ha. Tinatawanan mo lang ako. Ha? Yeah. Mag-PT na si Mama Lily. Ano kan sa meaning sa PT? Pregnancy test. Yes, yeah. Pregnancy test again. Like you before. I love you. Guys, kinakabahan man ako guys. Oy. But ito na nga. Magpipiti na talaga tayo. Walang makakapigil. Gamitin na natin. 1 down, 2 up. Kalibangon na po noon ko. Kasi yung sa nangyari last time ba? Kanang every PT ko kay mura kong kalibangon pero oh my god. So nandito na naman tayo sa ating favorite place. Of course, before tayo magsimula ay kailangan natin tong i-open yung ating pregnancy test. Pink na naman. Girl na naman, dye. Girl na naman yung gusto niyo, dye. Gusto niyo talaga. Iba na siya. Uy, iba na siya. Hindi gaya dati. Oh my gosh. Oh my gosh. Iba na siya, girl. Wait lang, guys, ha. For 1 to 4 minutes, guys. Ano to? So, guys, i-translate ko muna yung ano, ha. Kung ano yung kanyang instruction. Kalibangon naman noon ko. I-translate ko muna siya kasi Polish. Hindi ko maintindihan. Iba siguro to siya. Like, iwan ko, saan to? Ihian lang ba to? Or ipasok sa kabilatan? Wait lang guys, i-check ko muna siya. I-translate ko muna siya. Balik ako sa inyo mamaya. May balita na ako. Insert daw yung... Ano daw yung insert ba? Uy, basta insert daw to sa ano ng urine. Tapos, ayun na yun. Oh my
kasi ganito kasi siya. Paano to siya? Kailangan pala siyang i-open. Hindi gaya dati na. Ayan, ito siya guys. My goodness, iba na siya. Hindi gaya dati na kukuha pa ako ng ihi, tapos isaludin ko pa yung ihi. Ito, ihian lang for 10 seconds, and then mag-wait lang ako ng 4 minutes. Wait lang at ako'y iihi. Hindi ko na kayo isasalin. Second. Oh my gosh. Dito na naman tayo. Dito na guys. Basang-basa na siya. So, hindi pa lumabas kasi nga mag-wait tayo ng 4 minutes. Oh my gosh, Hala. Hala guys. Hala. Ilang minute na. I-update ko na lang kayo mamaya. Nag-CR muna ako. Kinakabahan ako. Sana hindi naman, oy. Guys, I think 4 minutes na. Look, guys, salam. Sa meaning, hindi ako buntis. Thank you. Ayan na yung resulta. So, meaning, I'm not pregnant. O, diba? Sa mga nagko-comment dyan na baka buntis ako or kaya binat, dalawa lang yung posible daw mangyari sa akin. Buntis or kaya binat. Kasi nga, diba, nag-spotting ako. So, meaning, na binat ako. Wala naman siguro, hindi naman ako nabinat, guys. Na-stress lang talaga ako kasi hindi nyo alam, hindi ko nasabi talaga din sa vlog na 3 to 4 days wala akong masyadong tulog. Kung hindi nyo alam, meron akong pinagdaanan doon sa Cebu dati. Kanang inakyat kami. Buti na lang hindi kami pinagpapatay kasi meron kami kutsilyo sa loob ng room. And then natulog kami that time, 4 kami sa isang room. And then kinuha nila yung aming mga pitaka, mga cellphone yun. Kinuha nila lahat. Kasi buti na lang at hindi talaga kami nakagising. Siguro meron silang mga magic na ginawa, guys ba. Kaya dito, nung nakarating ako dito sa Poland, first time ko na iwan dito sa bahay na kami lang ng mga bata. And then simula nang dumating ako, yung aming kapitbahay, 2 kapitbahay unahan sa amin ay nilusob. Nilusob na ng mga kawatan dito, guys, mga magnanakaw. Tapos kung hindi nyo alam, guys, dito rin sa Poland, meron ding magnanakaw, hindi lang dyan sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng mundo. Then, ito na nga, yun yung pinag-aanuhan ko. Every move ng CCTV, nagno-notify sa aking cellphone, nakakagising ako. Kasi, yung iniisip ko, yung CCTV ba, merong nagmo-move. Tapos, naiinis talaga ako sa aming kapitbahay na, 7 pusa. Kasi, di ba, may 7 sila kabuok pusa, guys. Hindi talaga mapakali sa kanilang area. Dito talaga sa amin, sa front door, sa back door, kahit saan, sa side na side wall namin, nandun din siya. Kaya wala talaga akong masyadong magandang tulog 3 to 4 days. Kaya siguro kanang nagdugo-dugo ko last time. Pero iba na dugo-dugo, so masakit yung aking kafilatan, and then kanang para gani siyang, sabi nga ni ang ate ko, us siguro yung aking matres. But guys, ayoko na talagang magbuntis. Last na talaga si Lily, promise. Magpa-IUD siguro ako kasi 'di ba sabi ni Ate Beatrice, nagpaano ako sa kanya. Sabi niya hindi ka daw pwede magpa-IUD kung hindi ka pa nadugo ba. Kailangan mag-menstruation ka muna before ka magpa-IUD. Kasi yun daw yung requirements. Hindi man ako pwede sa pills kasi meron akong amnesia. Alam nyo guys, amnesiahon ako kahit nga sa aking mga vitamin hindi ako makapag-take. Pero yung about sa vitamin sa mga bata, hindi ko talaga yan kinakalimutan. Pero yung vitamin ko, wag na lang. Basta nakakalimutan ko talaga yung aking vitamina, yung mga pag-take na yan. Kaya much better IUD is the best. Para kung gusto mong hindi ka manganak. So yun na yung gagawin ko. Puhon pag meron na akong kanang dugs. But for now, itago muna natin tong dalawa in case of emergency. Meron na tayo agad-agad kit. I mean, makuha ba?